Grabe mga tol ngayon ang nangyayari sa Iran dahil yung mga tao ngayon doon ay sumisigaw para sa pagbagsak. Sinasabi nila mga kapatid, death to the dictator. Naku po. Pag-usapan natin to mga kapatid, no? Samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Death to the dictator mga kapatid. Trump puts Khamenei on notice. US military readies F-15E jets as Iran burns. Yan ang sabi rito mga kapatid sa title ng ating panonoorin ngayon. At sabi nga mga kapatid dito mula rito sa Times of India, as mass protest erupt across Iran and chants of death to the dictator. Gusto ng mga mamamayan nila mga tol na bumagsak na ang rehimen na namumuno sa kanila. Echo through Tehran and Mashhad. Actually mga kapatid, hindi lang to sa isang lugar dito sa Iran nangyayari, kundi sa napakaraming lugar dito sa Iran, at marami na nga napaulat ang nasawi dito sa malawakang kilos protesta na ito rito na nangyayari sa Iran. At nagbanta na nga rito si US President Donald Trump na magi-intervene ang Amerika kapag may mga nasawi pa na mga protester dito. So samahan ninyo ako mga tol at pag-usapan natin etong lumalalang kaguluhan ngayon dito sa Tehran o dito sa Iran. No, bago natin to simulan, syempre wag mong kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, maraming salamat syempre sa mga bagong followers natin. So samahan ninyo ko mga tol at pag-usapan natin to. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Ayan o. Open defiance on Iran's streets, from rooftops and alleyways, from homes and highways. Death to dictator chants shake the night as thousands pour out, daring the regime to respond. Grabe no. And sabi, death to dictator. No? Kamatayan daw para sa diktador. Chants erupt across Iran as protesters openly defy regime. Ibig sabihin mga tol, kinakalaban na nila yung kanilang rehimen doon. No? Sabi rito, Trump puts Iran on notice as nationwide unrest shakes Tehran and major cities. Parang hindi na nila kailangan pang makipaggera sa iba dahil dito pa lang sa bansa nila mga tol, ganito na katindi ngayon ang kaguluhan. This is no longer isolated anger. This is nationwide revolt. Nationwide revolt na to. Hindi na to basta-basta galit lang ng mamamayan. Tapos yung bansa nila mga tol patuloy pa rin sa paggastos para doon sa kanilang nuclear project, no? Na kapag nagagawa na nila sabay biglang bobombahin ng Israel, bobombahin ng US, di back to zero na naman sila. Tapos gumagastos din sila ng napakalaki para sa kanilang mga missile na papuputokin nila o ititira nila sa Israel, tapos kokonti lang din naman yung tatama dahil nasasangga na agad ng mga Iron Dome ng Israel. Tapos binabackupan nila yung sinasabi, binabackupan ng Iran, yung Hezbollah, yung Hamas, ano pa ba yung Houthi, di ba? So doon malaki ang ginagastos ng kanilang bansa. Tapos ngayon namumblema pa dahil nga yung langis na dating nasusupply sa kanila mula Venezuela, ngayon kontrolado na ng US. So ngayon dito nagkakagulo na ang kanilang mga tao dahil sa pagtaas at patuloy na pagtaas ng cost of living. No, meron din silang economical crisis na hinaharap ngayon. The U.S. has issued an ultimatum, with President Donald Trump saying Iran's government is officially on notice. Nako. Are you following the protesting that is taking place all over the country of Iran Yeah, now? I'm following it very And closely. have you read that the Ayatollah Ali Khamenei has a plan B to go to Russia? Or someplace, yeah. He's looking to go someplace. Do you believe that It's getting very Iran bad.
You think the country is on the verge of collapsing? Well, it could be. I mean, what they've done is in the past, they've started shooting the hell out of people, and all of a sudden people without any weapons whatsoever are standing there and you have machine guns gunning them down, or they take them to prisons and then hang them and kill them. So they played rough, and I said, if they do that, we're going to hit them very hard. Ooh. Ayun na mga tol, ang banta ni President Donald Trump kapag ginawa daw ng Iran yun, mga tol, na pagtitirahin yung kanilang mga mamamayan, Amerika na ang bahala rumesbak para sa mamamayan mismo ng Iran. 'Di ba? Sabing ganun mga tol. Hang them and kill them. So they played rough, and I said, if they do that, we're going to hit them very hard. We're gonna hit them very hard. Malabang, tulad nga nung nakalagay dito sa description, US officials say that F-15E deployment is part of routine rotation, but the timing is unmistakable. President Donald Trump has warned Tehran against any violent crackdown on unarmed protesters. So yung F-15E na ng US, ito may mga fighter jets ng US, nakaposisyon na, no? At nakaantabay na lang. So tulad nga sa ibang report, lock and loaded na ready to go itong Amerika. Well, we're going to hit them hard. We're ready to do it. If they do that, we're going to hit them hard. Trump says the protests unfolding across Iran are unlike anything seen before and warns Tehran against firing on unarmed civilians. So binalaan ng Iran, wag ninyong papuputukan etong mga civilian na to. Dahil pag ginawa niyo yan, di ba, titirahin namin kayo. Kumbaga, bobombahin namin kayo. We're gonna hit them very hard, sabing ganon ni Trump. Behind the scenes, the U.S. military is watching closely. Ito na, yung mga fighter jets. CENTCOM is monitoring the growing unrest in Tehran and tracking how the regime responds, including during Friday prayers across the country. U.S. officials say F-15E fighter jets are deployed in the region as part of a routine rotation, stressing there is no major troop buildup, but the warning signs are unmistakable. Washington is also speaking directly to the Iranian people. The U.S. State Department posts a rare Persian language message praising Iranians for standing up for their rights and declaring solidarity with those filling the streets. Grabe no, may katapusan din talaga ang pagtitimpe ng mga mamamayan. Hindi na natin kailangan pang sabihin kung anong meron dyan sa Iran. Dahil unang-una, hindi naman tayo taga dyan. Pero doon sa mga nakikita natin, mga tol, alam natin na talagang meron silang iniinda na ngayon. Siguro matagal na nilang iniinda, ngayon lang talaga sila sumabog na. Kumbaga sa isang bulkan, pumutok na sila. At nagsama-sama na nga sila. Hindi ito sa isang lugar lang, hindi ito isolated case mga tol. At ito yung umabot na ng 12 to 13 days na ang tinatagal nitong protestang to. France, Sweden, Belgium back Iranians as global pressure builds. Support is growing inside the U.S. Congress. Lawmakers say Iranians are entitled to the same freedoms as any people, and that America stands with those demanding a democratic future. Gusto na ng Iranian people ng kalayaan. Kasi ang tawag nga nila doon sa kanilang gobyerno, diktador. No, sabi rito, the people of Iran are entitled to the same unalienable rights of liberties as all people. The United States stands with those rising up to demand a free and democratic future for Iran. From exile, a familiar voice is rallying the nation. Exiled Crown Prince Reza Pahlavi praises the massive turnout and urges more Iranians to rise. US military monitors Iran unrest closely as protests spread and internet is cut para hindi na mas kumalat pa. Pero ito may mga nakakalusot na mga video .
On Thursday, a government building in eastern Tehran was set ablaze as protesters cheered. Iranian state television itself broadcasted images of street fires, unable to hide the scale of the unrest. Large crowds marched through the capital, shouting slogans once punishable by death, including chants praising the former Shah. Grabe, kaguluhan ngayon dun, oh. Then, blackout hit. Internet and phone lines are cut nationwide. Nationwide, no? Buong bansa, internet, kahit yung mga telepono, pinutol yung linya so walang makakalabas at pasok ng tawag dito. Internet blackout hits Iran amid fears of a wider crackdown. Kaso wala kumakalat na rin ngayon sa balita Blackout hit. Internet and phone lines are cut nationwide. A move rights groups warn often signals a coming crackdown. Markets shut down. Bazaars close. Human rights groups say at least 41 people have been killed and more than 2,270 detained. Yet the protests continue, leaderless, defiant, and spreading. Alam niyo mga tol, dito sa Pilipinas, no, nangyayari yung matinding korupsyon, nangyayari yung matinding kahirapan dahil sa korupsyon mga tol. Pero good thing, no, kahit na yung ibang mga nais manggulo nagtangkang mangyari sa atin. Unang-una kasi nangyari yan sa ibang bansa sa Nepal, 'di ba? Nangyari 'yon. Gusto nilang gayahin dito sa Pilipinas pero buti hindi sila nagtagumpay. Kasi oo, apektado tayong lahat ng korupsyon pero hindi yan maaayos ng ganong uri ng paglutas kasi lalo lang magkakaroon ng kaguluhan. Diba? Hindi naman tayo katulad nitong Iran na talagang sobra-sobra na yung nangyayari siguro kaya talagang sumabog na sa galit yung mga tao. Saka iba rin naman din kasi yung kultura nila Pero buti na lang mga tol, no, hindi umabot sa puntong ganito ang nangyari sa Pilipinas. Kasi talagang pabagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. At the same time, ito'y gustong-gustong mangyari ng mga bansa na may interest sa likas na yaman ng Pilipinas. Yung mga ganito mga bagay na nangyayari. So ano sa tingin ninyo mga tol? Ito ba'y aabot sa punto na talagang manghingi alam na o manghihimasok na ang Amerika at sila mismo ang kikilos para dakipin kung sino man yung isinisigaw ng mga mamamayan na gusto na nilang wakasan ang diktadurya? No, katulad nung nangyari dito sa Venezuela. Aabot kaya sa ganung punto mga tol? Ano sa tingin ninyo? Pwede kayong magbigay ng komentaryo sa ibaba. Grabe nangyayari sa ating mundo ngayon, no? Biruin mo, ano pala ngayon? Agis pala ngayon. Etong time na nire-record ko tong video to is January 10 pa lang ngayon. Pero etong nangyayaring kaguluhan dito sa Tehran, etong video to is January 8 pero nasa 12 day na daw to. So last month pa bago magwakas ang taon na to nangyayari na tong mga ganitong kaguluhan. Siguro hindi lang natin masyado nababalitaan dahil nga pinutol na daw yung internet saka phone dito sa bansang to, nationwide. No? Ano kaya ang aabutin nitong mga kaguluhan na to sa Tehran? Pwede kayo magbigay ng komentaryo sa ibaba mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.